tayo po ay dapat excited sa umagang ito because we are serving po a generous God. So, dapat maging generous tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Di po ba? Amen. So, galak na galak po, and actually, this is my end time standing here, and nararamdaman ko pa rin yung medyo daga sa dibdib ko. Pero when I see new faces, when I see old-timers, biglang nabubuhayan ang spirit ko. Because I know, and I do believe, you have the same idea, we are serving a mighty God. Amen? Amen. So let us all stand and we will be reading yung ating scripture for today. Yung scripture po natin nasa 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11. So once again, 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11. Nakita na po natin. If you do not have your Bible with you, pwede po kayong tumingin sa screen. Libre po, walang bayad. Amen? So, we will start reading. Sabay-sabay po tayo from verse 8. Okay na po ba? Can we start reading? Okay. Verse 8, sabi niya, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Verse 9, "As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever." Verse 10, "Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of our righteousness." Verse 11, this is the last verse. "You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. And I invite you to bow our heads and pray. Father, indeed, before we even open our mouths, you know the desires of our hearts. You know our needs, O God. That's why we are so grateful to have a God like you, giving us the privilege to stand before your presence, the one who created the heavens and the earth. And we do believe nothing is impossible with you. Lord, we pray for the music ministers. The sacrifices that this team has been giving to your kingdom. They wake up early in the morning, prepare early in the morning, but all of these sacrifices are not hidden from your sight. One day, and every day of their lives, Lord God, they will always experience your provision because, Panginoon, lahat ng sacrifices po namin, kaya mong suklian. Lord, we pray also for the one who will share your word tonight. Dalangin namin that you will give him new revelation, fresh revelation, so that those who will hear from your word, Lord God, will have wisdom, Lord God, and we will be able, Panginoon, to put it into practice. O Panginoon, covered our preacher today with your precious blood. Provide the wisdom that he needs, Panginoon, and the strength to carry on with the responsibilities that he has, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We desire only one thing, and we will desire only one thing, and that is to give the best to you, because you are the best God, and you deserve nothing less. In the most mighty and precious name of our Lord Jesus Christ, who died on the cross of Calvary, this we ask and pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on, keep on clapping your hands to Jesus as we give Him praise this morning. The Lord is good. Amen? Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen? Sige po, mas malakas sa palakpak kay Lord as we sing of our faith that He is our salvation. Hallelujah. Believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ.
believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is left to be. Let's all sing. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. I believe, I believe. Hope of heaven, He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is coming, He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning, see the Lamb who rose the roaring lion. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Oh, I believe in you. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Sing it out, church. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, we believe. We believe, Lord, that you are the way, the truth, and the life. That you are our living hope. You are our light, Lord God, our strength. You are our salvation. We give you praise, Jesus. And we bless your holy name. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you praise.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest joy and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Sing it again. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest joy and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Amen. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. My living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom
The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. So hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. My living hope. My living hope. You are my living hope. Think of the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to sing it out, church. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Because you are my living hope. Say hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, has lost you have broken. Jesus Christ, my living hope. You're my living hope. And because He lives, I can face tomorrow.
fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Lift your hands, church, and sing it for the last time. Because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds, You hold our future, and life is the living just because He lives. Sing it again. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives, and life is worth living just because He lives, and life is worth the living just because He Amen and amen and amen. God is alive. He lives. The King of Kings calls us His own. Ang hari ng mga hari ay inangkin niya po tayong Kanya. Isn't that a great privilege? Ang hari ng mga hari, tinawag niya tayong mga anak niya. Amen. That is, hindi lang siguro beyond our expectations. Di ba sabi ng Panginoon, what no eyes have seen, what no ears have heard, what no mind has ever conceived, God has prepared something good for us. Di ba, hindi pa natin nakikita. And now we have, and it was sealed by the blood of the Lamb, that now we are free from the clutches of death. Amen. So dapat tayo palaging masaya because we have this blessed assurance that one day we will be with our Lord in heaven. Wala na pong hirap. So I think this is the time that we have to welcome each other, especially po yung mga first-timers natin. You are welcome po dito sa Christ in You because this church po, we treat you as our brothers and sisters, spiritually as well and physically. So, salamat po. And I think we have to roam around and greet one another. Yung mga first-timers po, you are very much welcome.
And we do believe na babalik at babalik po kayo dito. Amen, amen. So yung mga first-timers po, you are welcome. Kahit po kada linggo mag-attend kayo at habang buhay kayo, mag-attend na kayo dito. Amen. So magsama-sama po tayo hanggang dumating ang ating Panginoon. Now, it's oras po ng pagbibigay ngayon. Di ba? So, di ba nabasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11, sabi niya, kung titignan po natin buong chapter na yon, may makikita po tayo, sabi niya, He who sows sparingly shall reap sparingly, but he who sows generously will reap generously. So let us bow our heads and pray. Panginoon, maraming salamat po for this privilege that we can give to your kingdom. It is you, O Lord God, ang nagbigay sa amin ng ability to produce wealth. You give us the ability to produce wealth. And it is your favor, Lord God. That's why we have many clients. We have good jobs, Lord God. Kaya nga, Panginoon, it is a privilege indeed to give. And may we give with a cheerful heart, for you love those who give cheerfully. In your most mighty and precious name, dear Lord Jesus Christ, this we ask and pray. Amen and amen. So tayo po'y magkakaloob sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo sa bawat magkakaloob, and those who are not yet capable of giving, God, may God bless you and the works of your hands. Actually, it is my privilege to present or introduce. He needs no further introduction. And I do believe marami po sa atin nakita ang kanyang buhay. He is a good mentor, a good friend, a true servant of our Lord Jesus Christ. So once again, let me call on our speaker, Reverend Pastor Phil Francisco. Thank you, Brother Gas. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Nakalagay po sa ating pong picture, it is time to remove the barrier or something holding you back from becoming all that God has destined you to be. Meron po bang mga balakid o mga pumipigil para tayo maging makadiyos? May pumipigil ba sa atin para maging matuwid? O tayo po ay mag-ayos ng ating pong buhay? Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito is about pursuing godliness. Ginamit ko po yung word na pursue dahil po sa panahon po natin ngayon, hindi po madali ang maging makadiyos. Ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 to verse 5, na darating po ang araw at ngayon na po yung ating pong last days na magiging mapanganib ang ating panahon. Mas magiging matindi ang kasamaan. Kaya aminin po natin, mas madali pong magkasala kaysa mabuhay ng matuwid. Kaya napaka-importante po ng salita pong pursue. Tinignan ko po ang meaning ng word na pursue. It means to follow or chase after something with the intention of reaching or achieving it. It is to strive or work diligently toward the goal or objective, to actively seek out and make an effort to attain it.
So makikita natin dito yung word na intentional. Kapag gusto mong maging maka-Diyos, hindi po yung nasa mood ka na maging maka-Diyos, bukas di ka na naman po naka-mood na maging maka-Diyos. Hindi po. Dapat intentional po tayo. Ito po'y pinaghahandaan po natin. Binibigay po natin yung buong effort po natin, yung lakas natin, yung oras natin, panahon natin, para makamtan natin ang pagiging maka-Diyos. Pwede po bang lumapit po sa harapan nito pong naka-black, naka-jacket? Halika, anak. Ano pong pangalan niya? Ano po? Halika, anak. Jethro? Enzo. Palakpakan po natin si Enzo. Nabigla po si Enzo. Akala po niya anong gagawin ko po sa kanya. Pakihawak mo ko. Tapos hilain. Alam niyo po yung ibig sabihin ng pursue. Kahit anong hila na ginagawa ng tao sa iyo o hila ng mundo, magpapatuloy ka pa rin na ikaw ay humakbang. Gusto ko pa rin maging maka-Diyos. Medyo malakas siya. Alam niyo po, mag-isa lang siya. Sa panahon po natin ngayon, hindi lang po isa ang humihila sa atin. Parami ng parami at nilakasan pa niya yung hila po. Pero gusto ko pa rin maging maka-Diyos. Kaya itutuloy ko pa rin. Thank you, Enzo. That is the meaning of intentional. Pipilitin at pipilitin mo na maging maka-Diyos. Sasalungat ka kung dapat sumalungat sa anumang kamalian. Kahit maraming pipigil sa'yo, maraming hihila sa'yo, hindi lang po dumadami yung humihila, lumalakas pa yung hila ng mundo ngayon. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang papayag na hindi ka makapagpapatuloy. Dapat dumami yung mga maka-Diyos sa panahon po natin. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 8, "For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come." Sa Tagalog po, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Amen ba? Sino po sa inyo ang nagpapalakas ng katawan? Ang pakinabang niyan, yung pong magkakaroon po tayo ng very healthy body. Lalakas tayo, lulusog tayo, pero hanggang doon lang yung pakinabang ng pagpapalakas ng katawan. Ang pagsusumikap na maging maka-Diyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Kaya po, iba kapag po ang ating ginagawa ay pagiging maka-Diyos. Ang ating pong pakinabang ay hindi lamang dito, kundi sa darating na buhay. That is for all eternity. Ako po'y may tanong sa inyo. Habang bang nagpapalakas tayo ng katawan, tumatanggap tayo ng eternal life? Hindi po. Nakakaranas po ba tayo ng walang hanggang buhay because of that? Kaya makikita po natin dito, since godliness offers benefits in all areas of life, pursuing it is a wise and reasonable choice. Karapat-dapat lamang na ito po ang ating piliin sapagkat ito po'y may pakinabang sa lahat ng ating pong buhay. Why godliness is profitable for all things? Ito po'y linagay ko po, mga 8 po ito, mabilis ang tignan po natin. Ano po yung profit ng pagiging maka-Diyos? Unang-una, magkakaroon ka ng righteous living. Magiging matuwid ang iyong buhay. Renewed mind. Magiging bago ang iyong kaisipan. Resilient faith, magiging matibay ang ating pananampalataya. Rich relationship, magiging mayaman ka sa relasyon.
Restful soul, magiging payapa ang iyong kaluluwa. Reverent heart, magiging mapaggalang ang iyong puso. Magkakaroon ka ng tunay na kagalakan, real joy, and rewarding future. Definitely, kapag tayo po'y maka-Diyos, meron pong naghihintay na pagpapala at gantimpala ang Diyos para sa atin. Godliness grants you true riches that money can never buy. Ang binibigay na pagpapala sa atin ng pagiging matuwid at maka-Diyos ay pagpapala at gantimpala, ganun din po ng kayamanan na hindi pwedeng bilhin ng tao. Hindi pwedeng bilhin ng pera. Example na lang po yung real joy. Pwede po bang bumili ng kagalakan? Sa lahat po ng may mga butika ho dito, nagtitinda po ba kayo ng kagalakan? Magkano ang kagalakan? Maari yung iba-ibang kagalakan ang nasa isip nila, pero yan po'y kagalakan na pansamantala. Yung mga iba, ang hirap pong matulog ng mahimbing, pero ikaw kapag natulog ka, naghihilik ka pa. Hindi mo kayang bilhin yung pong tulog na masarap. Amen ba? Meron po akong kakilala way back 1980s, hindi po niya mailagay sa bangko yung pong pera niya kasi iniisip niya baka magsara yung bangko. Kaya ang ginawa ho niya, tinago po niya sa kanya pong kwarto. Alam niyo po, dollars po yung pera niya, inamag yung lahat po ng mga pera niya. Kasi yung tiwala niya nandoon po sa kanyang kayamanan at akala po niya doon po siya makakahanap ng kapayapaan. Sa bandang huli nakita po niya, hindi pera ang pwedeng magbigay ng pagpapala at ng kagalakan sa kanya. We have something that money cannot buy. Kaya yung katabi mo, yan ang tunay na mayaman. Ang sabi nga po ng isang manunulat, yung dukha, walang pera. Pero mas dukha, yung pera lang ang meron niya. Ulitin ko po. Anong tawag mo sa dukha? Walang pera. Pero mas dukha kung pera lang ang meron mo. Sa mga iba, pera lang ang meron nila. Ang maganda, yung katabi mo, hindi lang pera ang meron siya. Meron siyang kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera. Kaya pakisabi sa katabi mo, tunay kang mayaman. Kaya nga, mayaman ka na, maka-Diyos ka pa. Yun ang maganda. Ang sabi po dito, some people take light of what they should honor, laugh at what they should weep about, and play with what they should take quite seriously. Sa Tagalog po, may mga tao na binabaliwala lamang yung dapat ay ginagalang. Panahon na dapat ay tumatangis pero sila'y nagsasaya. Naglalaro sa mga bagay na dapat ay seryosohin ng lubusan. Ang binibigyan nating diin dito, sino ba yung maka-Diyos? Kapag maka-Diyos ka, gagalangin mo ang mga bagay na dapat ay ginagalang. Meron po kasi iba, binabaliwala yung mga bagay na dapat ay ginagalang. Kamukha po ngayon, dapat ginagalang natin ang gawain ng Panginoon. I hope habang sumasamba tayo dito, nagsasalita po ako, wala pong nag-Facebook sa mga katabi po ninyo. Naka-focus tayo. Hindi tayo tumitingin sa mga messages ng iba because we are hearing the message of God. That is giving honor and respect to God. Mas maganda nga po, bago po magpasimula ang gawain ng Lord, ay mag-CR na po tayo. Para po kapag gawain ng Panginoon na hindi na po tayo labas-pasok, yun ay pagbibigay ng galang sa gawain ng Panginoon. Ginagalang natin yung dapat galangin, hindi natin binabaliwala. Yung oras para sa Panginoon, ito po ay ating pong binibigyan ng diin. Hindi po tayo nakikipag-usap sa ating pong katabi kapag po nagsasalita ang Diyos sa atin. Kahit naman po kayo, habang kayo nagsasalita, tapos nakikipagkwentuhan yung kausap ninyo, ang nasa isip natin, hindi ako ginagalang ng taong ito. Ang Diyos po natin ay hindi natin nakikita. Pero ipakita natin sa Kanyang ginagalang natin siya sa pamamagitan ng focus natin sa tuwing tayo po'y nakikinig sa Kanya. Tumatangis pero sila'y nagsasaya. Meron pong time na kailangan tayo mag-prayer and fasting.
Yan po yung pagtangis na sinasabi po ng Biblia. May oras na dapat manalangin tayo. Huwag muna tayong magsaya. May panahon sa lahat ng bagay. Kapag po kasiyahan, magsaya po tayo. Kapag oras po na mag-team building tayo, nung po nag-team building po kami, talagang ang saya po namin. Talagang lumabas po yung galak ng puso habang kami po nagsasama. Pero meron din pong time na nagkakatipon para manalangin, tumangis, umiyak, para po sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po yung papunta na sa impyerno, yung pong mga mahal natin sa buhay, nagsasaya pa rin tayo. Dapat po may time na tayo po'y tumatangis sapagkat yan ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Yung iba naglalaro sa mga bagay na dapat ay siniseryoso. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi isang laro. Kaya sa tuwing tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, ibigay natin ang ating pinakamabuti. Huwag nating laruin ang paglilingkod sa Panginoon. Na pinapakita nating masipag tayo, pero sa totoo ay walang tunay na kasipagan. Nilalaro natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagpapastor ay hindi po isang laro. Sa tagal ng paglilingkod ko sa Panginoon, kapag nilalaro mo ang paglilingkod, hindi ka magtatagal. Yung mga totoo ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, yan ang mga tumatagal. How do you know you are godly? Tatlo pong bagay lang ang ating pong titignan. Paano mo malalaman na ikaw ay maka-Diyos? Una, your longing. Second is your love. And third is your lifestyle. Una nating titignan po is your longing. If we want to be godly, we must long for God. Because the word godly came from the word God. Kaya kung gusto mo maging godly, dapat you long for God. Ang sabi po ng Psalm 42 verse 1 and verse 2, as a deer longs for streams of water, so I long for you, God. I thirst for God, the living God. When can I come and appear before God? Inihalin tulad po ng manunulat sa isa pong usa na uhaw ang kanyang kahuhawan sa ating pong Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng uhaw na usa? Na kapag nakakita po ng tubig, talagang ang mismong buong mukha po niya, yan po ay ilulublob po sa tubig para makainom ng kanyang tubig. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, if you are not seeking the Lord, the devil is seeking you. Kung hindi na natin nahanap ang Panginoon, ang dyablo ang maghahanap sa iyo. Favorite na favorite po ng dyablo, yung mga lumalayo na sa Panginoon. Gagawa't gagawa ng paraan ang dyablo para po tayo talagang ialis sa kalooban ng Diyos. Ang dyablo po kasi, mapanggaya po yan. He will never leave you nor forsake you. Ganun din po siya. At kung wala man po siya sa tabi natin, yung po mga demonyo ho niya, ang kanyang pinapadala para harangin tayo na tayo po'y magpatuloy na maging Diyos. If in the pursuit of God, or in the pursuit for godliness, it is not enough to simply wake up. We are called to run, to become like Christ, to press ahead to godliness. Pwede po bang malaman ang lahat ng gising? Magsabi ng amen. Hindi po ako naniniwala. Lahat ng gising, magsabi ng amen. Yan. Ang sabi po dito, hindi lang tayo gumigising. Pagkatapos nating gumising, ano pong ginagawa natin? Every day, tayo po'y gumigising. Baka yung iba, pagkatapos gumising, matutulog ulit. Dapat sa buhay nating araw-araw, after na tayo po'y gumising, we are called to run, sabi po dito. Binibigay natin ang lahat. Ginagawa natin ang lahat para po maging kawangis tayo ng ating Panginoon. We press on to godliness. We give our best. We put effort doon po sa gagawin natin para sa araw na yon ay masabi nating namuhay tayo na isang maka-Diyos. Kasi araw-araw nakikihalubilo po tayo sa mga tao. Pagising pa lang natin sa umaga, nandyan po yung asawa natin, yung mga anak natin. Magluluto tayo. Magtatrabaho tayo. Di po ba?
mananalangin tayo, magmo-morning watch po tayo. Ang dami nating gagawin. Ang tanong, sa lahat ng gagawin natin dito, lumalabas po ba yung pagiging maka-Diyos po natin? Ang sarap na ang asawa natin maka-Diyos. Yung mga anak natin maka-Diyos. Yung mga nagtatrabaho sa ating opisina ay maka-Diyos. Napansin po ba ninyo? Nauso po ang CCTV. Bakit kaya pati po sa church may CCTV? So ibig sabihin, hindi po lahat ng mga dumadalo ay maka-Diyos. Buti na lang yung katabi mo maka-Diyos. Kasi meron pong time, nag-altar call, lumapit sa harapan, pagbalik, wala na po yung bag. Malaki yung problema. Kaya may mga CCTV. Salamat na lang po sa Christ in you, walang nawawala. At nagkaroon ng katahimikan. I'm just kidding. Pero ang Lord po ay nangungusap po sa atin. Meron o wala pong CCTV, nakikita dapat yung pong pagiging maka-Diyos po natin. The godly person is content in his relationship with God, but never satisfied with his present experience. He always yearns for more. Lahat nga ng masaya sa kanyang relasyon sa Panginoon, magtaas ng kamay at magsabi ng Amen. Masaya tayo, pero hindi tayo kontento. Gusto natin na tayo lumago pa. Gusto natin na hangarin pa yung mga bagay na inihanda ng Lord sa atin. Binanggit po kanina ni Brother Gus from the book of Corinthians, that eyes have not seen, ears have not heard, even the mind has conceived what the Lord has prepared. May mga inihahanda pa ang Panginoon na magaganda sa atin, na atin pong hangarin. Huwag po tayo maging satisfied sa present condition po natin. Ang sabi po ng Psalm 84 verse 2, I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Dito po pinapakita ng manunulat yung longing niya sa Panginoon kasama ang buo niyang pagkatao. Yung kanyang katawan at yung kanyang kaluluwa, yung emotional life niya. Kaya kitang-kita maging sa kanya pong galaw, sa pagtaas ng kamay, sa kanyang pagtayo, sa kanyang pag-awit, at yung pag-i-express niya kanya pong pag-ibig mula po sa kanya pong kaluluwa. Nakakita na po kayo ng excited masyado na makapiling po yung kanyang mahal sa buhay. Yun na lang po mga bata. Sino po yung may mga toddler po sa bahay? Meron po kayong palakad pa lang po siya. Meron ba? Na parating nakataas ang kamay, Mama, Mama, Mama. At kapag nakikita po natin yung bata, nakataas ang kamay, longing doon po sa love natin, yung kalungin po siya, tayo mismo po, gusto po natin siyang kunin. Excited po tayo sa paglalambing ng ating pong anak o yung mga may apo na po dito. At kapag po nakuha natin siya, ano pong gagawin? Talaga yung apo ko. Kaya yung closeness po natin sa bata po, nakadepende rin po doon sa gusto ng bata. Meron po kasi mga bata, ayaw. Kukunin mo, ayaw, di ba? Pero meron naman po mga bata na talagang gusto nila makasama tayo. Sa Panginoon, ganun din. Gustong-gusto tayong samahan, gustong-gusto tayong yakapin ng kanyang pag-ibig, pero meron pong mga Kristiyanong umaayaw. At ang masahol po dito, yung iba'y tumalikod na. Habang hinahabol tayo ng Panginoon, patalikod naman. At tayo hindi na nakaharap na gusto natin mayakap muli ang pag-ibig ng Panginoon. Maaring yung pong iba, wala po kayong mga sanggol sa bahay, wala po tayong mga bata sa bahay. Pero sino po dito may mga aso sa bahay? Brother Bong, kami po ay may 3 aso. Alam niyo po yung aso po namin, nasa kanto pa lang ako, excited na siya.
nasa kanto pa lang. Alam niya yung sasakyan. Alam niya kung ako ang paparating. At kapag po ako ay nandoon na sa harapan ng bahay, yung screen door po namin, itutulak po yan. Hindi po titigil yan hanggat di po ako nakalabas at kukunin ko po siya. Aso lang po yun. Gusto niyo po bang lampasan tayo ng aso? Wala naman. Every time na ginagawa po ng aso po yun, nag-iisip po ako. Ako kaya, how do I long for the presence of God? Am I that excited? At ang napansin ko po sa aso, araw-araw yon. Kapag ayos po yung aso, yung wala po siyang sakit, no? Yung talagang hindi siya nagsasawa. Every day. Every day. Meron nga pong time na nasabihan mo yung aso, medyo nagalit ka doon sa ginawa niya, mananahimik yan. Pero bukas, ganun pa rin. Kung ganoon yung pong aso, I do believe, ang tunay na taong may pagkamakadiyos, lalalim yung kanyang pagnanasa sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po ng Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water. Naka-experience na po ba kayo ng isang lugar na kayo po ay uhaw na uhaw pero walang tubig? Lalo na po ang lugar na ito na binabanggit ay lugar na very dry. Wala kang mapagkukunan na tubig. Kaya yung sobrang kauhawan, walang pwede mag-satisfy kundi kahit isang basong tubig lang ibibigay sa iyo, satisfied ka na. Kaya yun po inihalin tulad ng manunulat kung gaano siya kagutom at kauhaw sa ating pong Panginoon. Si Pablo po, kung titignan po natin sa Philippians chapter 3, siya po ay mga 30 years na sa paglilingkod sa Panginoon. Napakatindi na ng kanyang experience sa Lord. Pero ito pa rin po ang kanyang binanggit. Kahit naka 30 years na po siya sa paglilingkod at sa kanyang karanasan sa Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 10, let's read from the Amplified Version. And this so that I may know Him experientially, becoming more thoroughly acquainted with Him. Yung pong word na more thoroughly. Understanding the remarkable wonders of His person more completely. That word, more completely. And in that same way, experience the power of His resurrection, which overflows and is active in believers, and that I may share the fellowship of His sufferings, by being continually conformed inwardly into His likeness, even to His death, dying as He did. Kahit matagal na po yung kanyang relasyon sa Panginoon, experience sa Lord. Alam naman po natin, kilala natin si Pablo, yung mga experiences niya. Pero ang sabi niya dito, gusto pa niyang makilala ang Panginoon. Iba yung longing niya. Ang sabi po ni Billy Graham, I want to know more of God's will and to experience His presence in a greater way. I am constantly amazed at how little I really know about God and how much there is still to learn. Ito po yung lingkod ng Panginoon na namatay at the age of 99. At the age of 95, nagpipreach pa rin siya. Pero ang sabi po niya, kokonti pa lang ang kanyang alam patungkol sa Panginoon at marami pa siyang gustong matutunan. Sino po ang umaamin na marami pa po tayong pwedeng matutunan kay Lord? Ako po ay 35 years na as an ordained minister. At the age of 21 po, ay na-ordain na po ako kasama po ni Bishop. Pero hanggang ngayon, parati ko pong iniisip parang nag-uumpisa pa lang tayo
sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat manatili yung longing sa puso po natin. Pangalawa is not only our longing but our love. Ang sabi po ng verse 7 and verse 8 of 1 John chapter 4, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Verse 20 and 21, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we do not love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command, those who love God must love their fellow believers. Ine-emphasize po dito yung love natin sa Panginoon na hindi natin nakikita ay dapat ma-express sa mga taong nakikita natin. Kitang-kita po ba ninyo yung katabi po ninyo? Yung pong example sa Bible ng unang magkapatid ay nasa Genesis chapter 4. Yan po ay patungkol kay Abel at kay Cain. Pinatay po ni Cain si Abel. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 11 to verse 12, For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his deeds were evil and his brothers righteous. Ano pong pagkakaiba? Si Cain po, sanay gumawa ng kasamaan. Si Abel, sanay gumawa ng kabutihan. Kapag sanay ka na gumagawa ng kasamaan, kasi sabi dito, his deeds were evil. Meron po mga tao na sanay gumawa ng kasamaan. Sanay gumawa ng kasalanan. Yung mga iba lang po, sanay tumingin ng mali. Lahat na lang makita mali. Paggising pa lang sa umaga, ay makanya niyang kilin, ayan. Makanya niyang magsalita. Makanya niyang lulukluk. Sanay siya sa lahat pinupuna. Yung mga iba naman, sanay magalit. Sanay magkaroon ng sama ng loob. Kapag po sinanay natin ang ating sarili sa ganoon, hindi tayo nagiging sincere sa anuman pong ginagawa natin. Kung minsan po, sasabihan mo yung katabi mo, ay, kalago mo, amon mantutu, nanetang kita-kitang kilubne po. Pero sinabi mo, ang ganda-ganda niya, ang ganda-ganda mo. Pero sa loob, hindi man. At tayo po ay nasanay sa ganoong klase ng buhay. Kaya, hindi tayo nagiging sincere sa anuman pong ginagawa natin. Kung minsan kakamayan mo siya, God bless you, pero doon sa loob, may inggit. Meron pong galit, kaya, habang kinakamayan mo siya. Buti na lang walang ganyan sa Christ in yun. Mababait yung mga tao dito. Sanay gumawa ng kasamaan. Kapag ang tao po sanay gumawa ng kasamaan, madali siyang pumatay sa darating na panahon. Ito po, si Cain, nag-umpisa po ito sa inggit, selos. Kaya lang inalagaan po yun, nasanay na po siyang mainggit araw-araw, magselos araw-araw. Parati na lang si Abel. Imbis na ayusin niya yung kanya pong buhay, hinahayaan po niya yung kanyang selos at saka po yung galit, yung kanyang buhi, ay parati pong lumalago sa kanya pong puso. Para pong yung mga tao na sanay ng pumatay. Ang mura na lang po ng buhay ngayon, 5,000, 10,000, 15,000. Sa umpisa daw po, ay medyo nanginginig pa yan kapag po pumapatay. Pero sa katagalan, sanay na eh. Wala ng konsensya.
Kapag ang tao nasanay sa paggawa ng kasamaan, kapag matindi ng tukso, sigurado, yayakapin yan. Pero may mga taong sanay gumawa ng kabutihan. Yung pong sanay gumawa ng kabutihan, hindi po yan nagtatanim ng galit kasi hindi siya sanay magalit. Kaya kapag po siya ginalit, masama yung loob niya, hindi po siya sanay matulog na galit. Babangon at babangon yan at pupuntahan po niya yung taong kagalit niya, hihingi po siya ng tawad. Kasi hindi siya sanay natutulog na may galit. Kapag sinanay mong matulog na may galit ng isang gabi, magiging 2 gabi yan, baka magiging 1 taon yan sa katagalan. Kaya pakisabi sa katabi, huwag mong sanayin na matulog ng may galit. Magpakasanay tayo sa paggawa ng kabutihan. Tignan niyo po si Abel. Pinatay po siya ng kanya pong kapatid. Hindi man po siya lumaban. Kasi sabi dito, his brother's deeds were righteous. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, magpakasanay tayo sa paggawa ng kabutihan. Hindi po ng kasamaan. Sa panahon natin ngayon, ang dami po mga tao na yung sanay na sa korupsyon, sanay na sa pagnanakaw, sanay na sa pangungurakot. Hindi pwede sa isang araw na wala siyang makuhang kurakot. Nakakalungkot po. Huwag po tayong gagaya sa ganitong klase ng sistema ng mundo. Magpakasanay tayo sa paggawa ng kabutihan. Yan ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating pong kapwa. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 and 10, "But we do not need to write to you about the importance of loving each other, for God Himself has taught you to love one another. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more." Yes, ang sabi po ni Pablo, pinapakita na ninyong mahal ninyo ang bawat isa. Pero ito pong pakiusap ni Pablo, mahalin nyo pa sila ng mas higit pa. Mahal na niyo sila, higitan pa ninyo yung dating pagmamahalan ninyo. Lahat ng may asawa magtaas ng kamay. Mahal niyo po ba yung inyo pong asawa? Dagdagan pa po ninyo yung pagmamahal sa kanya. Lahat ng mga anak magtaas ng kamay. Mahal ba ninyo ang mga magulang ninyo? Dagdagan pa ninyo yung huhugasan ninyong plato. Our expression of love. Higitan natin kung ano yung dati. Kasi yung mga makadiyos, hinihigitan yung dati nilang ginagawang kabutihan. Ang sabi po ni John Wesley, the growth of a godly person is evidenced by increasing love for God and others. Gusto mo makita yung ebidensya ng pagiging makadiyos ng isa pong Kristiyano? Tignan mo kung paano siya magmahal sa Diyos at magmahal sa kanyang kapwa. Dito po tayo magtatapos. Your lifestyle. Ang sabi po ng 1 John chapter 1, verse 5 and 6, this is the message which we have heard from Him and declared to you, that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Pinapakita dito yung lifestyle ng isa pong makadiyos, kailanman ay hindi siya naglalakad sa kadiliman, sapagkat siya po ay nasa liwanag na. At ini-emphasize pa po, maging yung paghawak po natin ng pera. Ang ganda po ng 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, babasahin po natin sa Easy English Bible. What makes our life really rich? We should serve God in a way that pleases Him and be happy with the things that we have. That is true riches. Yung tayo po'y naglilingkod sa Panginoon na nagbibigay
ng kasiyahan sa Kanya at kontento tayo sa anong meron tayo. Hindi tayo naiinggit sa iba. Masaya tayo kung anong binigay na ng Panginoon sa atin. At kung meron man po tayong hinahangad, dapat tama yung puso natin. Dito po, pinapakita yung pong maling klase ng puso ng paghangad sa pera. Hindi po masama ang maghangad ng pera. Lahat ng gusto ng pera, magtaas ng kamay. At magsabi ng malakas na amen. Amen. Pero kapag mali ang ating puso at mali yung ating motibo, namamali din po yung ating pong lifestyle. Ang sabi po ng verse 7, when we were born, we brought nothing with us into this world. When we die, we cannot take anything with us out of the world. So if we have enough food and clothes, we should be happy with that. But some people want to have lots of money. This causes them to do wrong things. They cannot get free from their bad ways like an animal in a trap. They want many things for themselves. Ito po yung mali. Gusto po nilang maraming pera para sa kanilang sarili lamang. Their foolish thoughts hurt them and finally destroy their lives. When people like to have lots of money, it causes all kinds of bad things to happen. Some people have stopped believing the message about Christ because they want to get more money. Doon po nagkakaroon ng kamalian. Kapag gusto nating magkaroon ng maraming pera at nahihiwalay naman tayo sa Panginoon, doon tayo napapasama. Yung mga iba ay hindi na daw po naniniwala sa mensahe ng Panginoon kasi na-focus na lang po sa pagpapayaman. Ang maganda po, kung kailan tayo mayaman, lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Kung kailan po tayo lalong binibigyan ng pagpapala ng Panginoon, hindi natin siya kinakalimutan. Kung kailan dumadami yung pera natin, parati tayong nag-a-attend ng gawain ng ating Panginoon. Lalo natin siyang pinaglilingkuran, lalo tayong tumutulong sa iba, at lalo natin tinitignan yung maitutulong natin sa gawain ng Panginoon. Kapag ganyan yung puso natin, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. At yan po yung tinatawag na tunay na kagalakan, kapayapaan, at pagpapala mula po sa Diyos. The heartbeat of a godly person is the desire to respect and revere the things of God. Ito yung pintig ng puso ng isang makadiyos na tao. Nirerespeto niya at ginagalang ang lahat ng patungkol sa Diyos. We respect yung pong worship service, we respect prayer, the reading of the Bible, care group, evangelism, at lahat na ng patungkol po sa ating Panginoon. Kaya in my conclusion, true godliness is not just about what we believe, but is revealed through our desires, our actions, and our daily choices. Let our lives be a testimony to the transforming power of God's grace as we continually grow in longing, love, and lifestyle of holiness. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Thank you, Jesus. Sa aming pong pakikibahagi sa banal na hapunan, gaya po ng aming pong narinig, nasasalamin ang tunay na pagiging makadiyos sa pamamagitan ng aming pong mga pagnanasa, ng aming pong ginagawa araw-araw, yung aming pong mga pamimili. Lord, we pray today the longing of our hearts will grow dahil ito po ay para sa inyo. Ikaw ang pinain ng aming puso. At ito po ay magdadala sa tamang pagmamahalan. Matututo po kaming magmahal ng aming kapwa ng higit pa kaysa dati. At ang magiging buhay namin araw-araw, ito po'y punong-puno ng kabanalan. Ilalayo niyo po kami saan man pong takbo ng mundo. We will continuously pursue godliness in our lives. That's why we pray for your empowerment today. Habang po kami nakikibahagi sa banal na hapunan, kung paano ang Panginoon ay nagtagumpay sa buhay na ito. Ang daming bagay na dumating sa inyo pong buhay, nabuhay po kayo ng walang kasalanan. Nagsilbi po kayong halimbawa sa amin kung paano mabuhay sa mundo pong ito. Kaya napapasalamat po kami sa iyong kamatayan sa krus, maging Panginoon sa iyong pagkabuhay na muli.
Tanggapin niyo po ang aming mga papuri at pasasalamat sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into land. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear Let's all stand. the cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, I live in Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Thank you. Hallelujah. Jesus Christ, my living hope. Tinanggap ko ang aral mula sa Panginoon at akin namang ibinabahagi sa inyo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na ibinabahagi sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay kinuha ang saro ng Panginoon. At matapos magpasalamat ay sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo ay kumakain at umiinom, ay inyong ipinapahayag ang aking kamatayan, ang aking pagkabuhay na muli, at ang aking muling pagdating. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus, na binigyan niyo po kami ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, maging ng kapangyarihan na kami po'y mabuhay ng matagumpay. Because the power of the blood of Jesus
is still powerful sa panahon po namin ito. It will never, never lose its power. Salamat sa kagalingan sa aming pong lupang katawan. Salamat po sa pag-aayos ng mga relasyon. Pagpapala sa mga gawa ng aming mga kamay. Lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay aming inaangkin. Maging ang kapayapaan ng aming pong puso, na sa tuwing kami po ay gumigising ng maaga, may bagong pag-asa sa aming pong buhay. Kaya tanggapin niyo po ang aming mga pagsamba, papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay kumain. Tayo pong lahat ay uminom. Let's lift our hands to the Lord God as we praise and worship Him. Hallelujah. Thank Him. Thank Him with all your hearts today. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Samahan kayo ng pag-ibig ng Panginoon, ng kanyang kapayapaan, at ng kanyang kagalakan na nagbibigay ng lakas sa atin ngayon at magpakailanman. Magningning ang mukha ng Diyos at dalhin ang kanyang banal na presensya sa lahat ng inyong lakad. Pagpapalain niya ang gawa ng iyong mga kamay, ang inyong pamilya. At ang buong linggong ito ay pinagpala na dahil sasamahan ka ng kabutihan at pagpapala ng Diyos. Sa Kanya ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all po. Magbatian tayo sa pangalan ng Panginoon.